Hindi kailanman inakala ng lalaki na maghihiganti siya lamang matapos mag-ensayo hanggang level 9,999 sa lupain ng kamatayan. Ngunit pagdating sa ibabaw ay nalaman niyang level 500 lamang ang kalaban, na itinuturing na pinakamataas na lakas na sa mata ng mundo. Samantalang ang dalawang tauhan na dala niya ay kapwa level 5,000. Ngunit dahil may mga taong nanunood, kinailangan nilang magkunwaring hirap na hirap laban sa halimaw, sapagkat kung agad nila itong tatalunin, baka kumalat ang balita at mabisto ang plano, at tuluyang masira ang kanyang plano sa paghihiganti. Ngunit kung matapos ang mahabang laban ay manalo, iba na ang magiging dating nito. Ang hindi niya alam ay sapat na ang tabla upang lubos na mabigla ang mga taong nanunood, dahil ang hangganan ng level ng lahing tao ay 100 lamang, at sila ang palaging pinakamahina sa 9 na lahi. Ngunit ngayon ay nasaksihan nila mismo ang isang tao na tabla laban sa level 500 na Mantes. Nang maramdaman niyang sapat na ang takbo ng laban, nagpa siya ang gintong kabalyero na gumamit ng kaunting lakas. Bilang isang shield swordsman, karaniwan ng kalasag ay panangga at ang espada ay pang-atake. Ngunit sa antas niya ang kalasag ay maaari ring ay pang-atake. Ang susi ay ang tamang paggamit ng counter sa tamang sandali, at saka salakayin ng espada ang kahinaan ng kalaban. Ito ang sandaling babasag sa stalemate. Siyempre sinadya niyang sabihin ito para marinig ng iba. Ngunit ang mag-isa na pumatay ng level 500 na halimaw ay masyadong kapansin-pansin. Kaya ginamit ng lalaki ang mahika upang gambalain ng Mantes. Hindi masyadong malakas at hindi rin mahina, upang magmukhang tumutulong lamang siya. Ngunit hindi niya inakala na kahit ganitong atake, ay matatakot ang Mantes at agad tatakas. Tumpak ang instinct nito, ngunit hindi ito ang gusto ng lalaki. Ang nais niya ay patayin ito matapos ang mabangis na laban. Kaya gumamit siya ng pader ng apoy upang hadlangan ang galaw nito. Ngunit hindi niya alam na lubos nitong ikagulat ang isang bihasang salamangkero. Kung ang unang ginamit na fireball ay kayang gawin ng kahit sinong salamangkero, ngunit ang likas na katangian ng firewall ay ganap na naiiba. Hindi ito isang salamangkang kayang gamitin gamit lamang ang mahika ng lahing tao. Nang makita ito ng Mantes ay agad itong nagtangkang lumipad palayo, ngunit ito mismo ang pagkakataon para pumasok ang ikalawang tauhan. Sa isang magaang pagtalon ay nahabol niya ang Mantes. Bilang isang level 5,000 na assassin, natural na hindi niya hahayaang makatakas ang Mantes. Ngunit dahil sa sobrang pagkasabik ay hindi niya napigilan ng lakas. Kaya sa isang atake lamang ay napatay niya agad ang Mantes. Nang maisip niyang baka sumobra siya, buti na lamang at naging epektibo ang mga naunang paghahanda. Sa paningin ng iba ay nakuha pa rin nila ang nais na resulta. Ang tatlo ay nagtulungan at matapos ang isang mabangis na laban ay napatay ang Mantes. Dahil dito ay naging kapansin-pansin man, hindi naman ito umabot sa nakagugulat sa buong mundo. Sa tagumpay na ito ay mabilis na tataas ang ranggo nila bilang mga adventurer. At habang mas tumataas ang kanilang katayuan, mas magiging madali para sa kanya na makakuha ng impormasyon sa ibabaw. Matapos masaksihan ang galaw ng tatlo, inakala ng nanonood na pangkat ng mga adventurer na S-rank silang lahat. Ngunit nang magtanong sila ay nalaman nilang F-rank lamang pala. Gayunpaman ay paniniwalaan ang sariling nakita. Sa halip ay inisip nilang mga nakatagong eksperto ang tatlo at nais silang makipagkaibigan. Dahil unang beses niyang makatagpo ng kapwa-tao ay hindi sila tinanggihan ng lalaki. Nang mabanggit ang firewall na ginamit niya kanina, isang salamangkero ang labis na nasabik. Ipinaliwanag niyang ang mahika ay nahahati sa 3 antas. Mula mababa hanggang mataas ay combat level at tactical level, at ang strategic level. Kung ang karaniwang fireball ay itinuturing na combat level, ang tactical level naman ay mga salamangkang may mas malawak na saklaw. Samantalang ang strategic level ay kayang magdulot ng lindol at mga bulalakaw. Mga sakunang may kakayahang baguhin ang mundo, at nangangailangan ng ilang pinakamataas na salamangkero upang may sagawa. Para sa ibang lahi ay madali lamang ang tactical level, ngunit para sa lahing tao ay imposible ito. Ito ang dahilan kung bakit siya labis na nagulat sa firewall kanina. Ngunit hindi nila alam na sinadya ito ng lalaki. Ang layunin niya ay mabilis na mapataas ang sarili niyang reputasyon. Para sa kanya ang lakas na tactical level ay sakto lamang. At hindi nagtagal matapos silang makabalik, mabilis na kumalat ang balitang natalo niya ang isang level 500 na halimaw. Kung ito ay ginawa ng lahing dragon o elf, dahil sa karaniwan nilang lakas na daan-daang level, maaaring ituring lamang ito bilang isang kawili-wiling kwento. Ngunit dahil ito ay gawa ng lahing tao kaya lalo itong kapansin-pansin. Dahil winasak nito ang nakasanayang kaalaman. Maliban sa lahing tao ay inakala ng ibang mga lahi na ito ay peke. Ngunit para sa lahing tao ay labis itong nagbibigay ng inspirasyon. Pagkatapos mapailalim sa pang-aapi sa loob ng maraming taon, sila ay sabik na makitang muling angat ang lahing tao balang araw. Hindi sinubukan ng lalaki na patunayan ang sarili. Dahil ang lahat ng ito ay usapin lamang ng panahon. Sa araw na iyon ay balak niyang pumasok sa ikalimang palapag ng dungeon, upang madagdagan pa ang kanyang mga tagumpay. Ngunit sa daan ay nakasalubong niya ang naunang grupo ng mga adventurer. Kaya siya ay lumapit upang bumati.
Ngunit ikinagulat ng lalaki, na may inihanda pala silang regalo para sa kanya, bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanila mula sa Mantes noon. Ang regalo ay pawang mga palamuti lamang. Ngunit tinanggap pa rin ng lalaki ang kanilang taus-pusong hangarin. Bilang kapalit ay naglabas din siya ng isang regalo. Ito ay tinatawag na wish bracelet. Mukha itong karaniwan lamang, ngunit sa katotohanan ay isa itong napakabihirang kagamitan. Ang epekto nito ay magdulot ng isang munting himala mula sa matinding pagnanais. Ngunit hindi niya ito ipinaliwanag sa kanila, dahil baka hindi nila ito tanggapin. At ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang napakahalagang bagay na ito, ay dahil marami siyang katulad na mga kagamitan. At nais din niyang lihim na tulungan ng kapwa lahi. Ngunit ang pagbibigay ng sobrang lakas ay makasasama lamang sa kanila. At ang kagamitang ito ay eksaktong angkop. Kapag hindi natugunan ang kondisyon ay maaaring hindi ito kailanman ma-activate. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ang lalaki sa ikalimang palapag. Ngunit ang pagpunta niya rito ay para lamang tapusin ang misyon. Dahil ang karaniwang tao ay walang kakayahang makarating sa palapag na ito. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manghuli ng mga snowman dito. Samantalang siya naman ay pumili na bumalik sa kanyang pinagtataguan. Sa madaling salita ay nag-aik siya at hinayaang ang sarili ay magpahinga. Kasabay nito ay inalam din niya kung hanggang saan na ang progreso ng plano ng paghihiganti. Lumalabas na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumapit sa target ng paghihiganti. At ang ikalawang target ay si Sasha, ang babaeng pinakamatinding nagtaksil sa kanya noon. Nang malaman niyang kailangan pa ng 10 araw bago isara ang lambat. Mas lalo niyang inaabangan ang magiging itsura ng kabilang panig sa oras na iyon. Kasabay nito, hindi niya alam na may nagaganap ng kakaibang pagbabago sa dungeon. Nagkataon na ang lahat ng namamatay ay pawang lahing tao. Lumalabas na ang bayani ng lahing elf ay gustong lampasan ang level cap na 1500. Kaya nangangalap siya ng mga kinakailangang materyales sa dungeon. At ngayon ay sapat na raw ang core mula sa katawan ng lahing tao. At iyan na ang kabuuang nilalaman ng Infinite Gacha Episode 5. Susunod ay magdadagdag pa tayo ng ilang detalye at mga setting. Sa totoo lang may isang maling akala sa episode na ito. Maraming tao ang nag-aakalang dahil gumagamit ng mahika ang bida ay isa na siyang salamangkero. Hindi ito malinaw na sinabi sa anime. Ngunit sa manga ay ipinaliwanag na hindi siya isang salamangkero. Kahit pa maabot niya ang max level ay hindi pa rin siya makakagamit ng mahika. Kailangan niyang magkaroon ng likas na katawan para sa mahika. Ang dahilan kung bakit siya nakakagamit ay dahil nakakakuha siya ng mga gamit na nagpapahintulot maging salamangkero. Ang paggamit ng mahika ay ganap na nakasalalay sa epekto ng mga kagamitan. At ang pagpapanggap bilang salamangkero ay angkop din para maitago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Tungkol naman sa wish bracelet na ibinigay niya sa episode na ito. Sa totoo lang kahit siya mismo ay hindi alam kung ano ang eksaktong kondisyon ng pag-activate. Marami na siyang isinagawang pagsubok ngunit hindi pa rin niya ito lubos na naunawaan. Ngunit ang mismong gamit na ito ang nagsilbing mahalagang pahiwatig, na sa isang mahalagang sandali ay magliligtas sa buhay ng isang salamangkero. Kung paano eksakto ay abangan na lamang natin. Hindi kailanman inakala ng lalaki, na matapos niyang magsikap sa sukdulang lugar hanggang umabot sa level 9,999. Matutuklasan niyang paglabas niya sa mundo ay ang level 1,500 pa lamang. Ay itinuturing na bilang antas ng isang bayani, na wala man lang sa 1% ng kanyang tunay na lakas. Orihinal niyang balak na hintayin munang malaman ang tunay na lakas ng bawat bansa. Bago isa-isang maghiganti sa siyam na lahing matagal nang umapi sa lahing tao. Ngunit sa mismong araw na iyon habang siya ay nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan, isang magic circle ang biglang lumitaw sa loob ng kanyang silid. At ang dumating sa pamamagitan nito ay si Mia na 2 beses na niyang nakatagpo. Dahil pareho silang lahing tao ay binigyan niya ang kabilang panig ng isang bihirang gamit na wish bracelet. Ngunit ngayon ay misteryosong nasira ang gamit na iyon. Nang silipin niya ang alaala nito ay sa kanya nalaman na ang kanilang grupo ay dating nag-a-adventure sa dungeon. Ngunit sa malas ay nakasalubong nila ang kilalang killer ng mga adventurer, na walang pinipili at espesyal na pinupuntirya ang lahing tao. Ang naging resulta ay nalipol silang lahat. Si Mia lamang ang nakaligtas dahil sa wish bracelet na ibinigay sa kanya. Ang epekto ng gamit na ito ay ang magdulot ng munting himala mula sa matinding pagnanasa. Malinaw na ang kanyang matinding pagnanais mabuhay ang nagpaandar dito. At siya ay agad na na-teleport pabalik. Nang malaman niyang ang salarin ay isang elf na bayani na level 1500. Sa isang iglap ay nilampasan niya ang distansyang aabutin ng ilang araw sa karaniwan. At dumating sa lugar na sariwa pa ang bakas ng krimen. Hindi maunawaan ng blondeng lalaki kung saan siya biglang nanggaling. Ngunit dahil sa kanyang misteryosong presensya ay hindi siya agad umatake. Sa kasamaang palad ang karamihan sa grupo ng mga adventurer ay wala na ring bakas ng buhay. Tanging ang kapitan na kapatid ni Mia ang may natitirang hininga. Matapos siyang bigyan ng paunang lunas, doon pa lamang hinarap ng bida ang 2 elf. Ngunit bago kumilos ay nais muna niyang malaman kung bakit nila sinadyang targetan ang lahing tao. Ngunit nang marinig nilang tao rin siya ay natawa pa ang 2. Dahil mula pa noon ang limitasyon ng antas ng lahing tao ay 100 lamang.
at palaging pinakamababa ang katayuan sa siyam na lahi. Samantalang ang blondeng lalaki ay level 1500. Hindi man lang niya inisip na magpaliwanag, at agad na umatake sa bida. Ngunit ang hindi niya kailanman inasahan, ay napigilan ng bida ang atake gamit lamang ang isang tungkod. Hindi na mahalaga kung siya ba ay salamangkero o mandirigma. Ang mahalaga ay sa napakalaking agwat ng kanilang antas. Imposibleng mapigilan iyon ng bida. Ngunit malinaw ang katotohanan sa harap nila. Kahit ilabas ng blondeng lalaki ang buong lakas niya ay wala pa ring epekto. Ngunit sa puntong ito ay nainip na rin ang bida. Totoo ngang napakalaki ng pagitan ng kanilang mga antas. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nakakainip. Isang magaan na atake lamang ay nagdulot na ng matinding sakit sa blondeng lalaki. At iyon ay habang pinipigilan pa ng bida ang lakas niya na mabugbog ng isang lahing tao, ay isang sukdulang kahihiyan para sa blondeng lalaki. Agad niyang ginamit ang kanyang illusion grade na banal na espada. Ito pala ang pinakamahalagang kayamanan ng lahing elf. Kaya nitong bigyan ng atake ng iba-ibang elemento. Kahit ang isang mandirigmang walang alam sa mahika, ay kayang maging bihasa sa lahat ng elemento. Para sa normal na tao ito ay napakahirap harapin. Ngunit sa harap ng ganap na lakas ay isa lamang itong laruan. Kahit ang isang level 1,500 na bayani na may hawak na kayamanan ng buong lahi, ay hindi pa rin kalaban ng bida. Dahil dito ay parang nananaginip ang dalawang elf. Lalong gustong malaman ng blondeng lalaki kung bakit napakalakas niya sa malapitan kahit salamangkero raw. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi talaga siya salamangkero. Isa lamang itong paraan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ito rin ang nagpaalala sa kanya na ang isang salamangkero ay dapat gumamit ng mahika. Ilabas ang yelong espada. Yelong espada at wala pang inkantasyon. Buwisit, nagbibiro ba kayo? Na-neutralize. Paano nangyari ito? Ginamit niya ang yelong espada para eksaktong harangin ang banal na espada. Ito ay lampas sa reserbang mahika ng mga salamangkero ng elf. Tungkol naman sa kung bakit nakagagamit siya ng mahika kahit hindi salamangkero. At nagagawa pa ito ng walang inkantasyon. Ito ay dahil sa kanyang kakayahang walang hanggang gotcha. Ang lahat ng mahikang ginagamit niya ay epekto lamang ng mga card. Tulad ng banal na espada ng blondeng lalaki. Ngunit ang lakas ay mas higit na mas malakas. Ano ito? Paano ito posible? Sobra na ito. Ako ang nagtataglay ng dating Supremong. O banal na espada na ipinagkaloob ng langit na si Grandies. Ano? Ano ang sinabi mo? Sinabi mo ba kanina ang salitang Supremong? Ang Supremo ay impormasyong matagal nang gustong malaman ng bida bukod sa paghihiganti. Hindi niya inaasahan na bigla niya itong matatagpuan. Alam na alam ng blondeng lalaki ang tungkol sa Supremo. Mas eksakto ay isa siyang inapo na nagmana ng dugo ng Supremo. Dito nagtatapos ang ika-6 na episode ng walang hanggang gotcha. Susunod ay dagdag paliwanag at mga detalye. Sa katunayan may maling akala sa episode na ito. Iniisip ng marami na dahil bayani ng elf ang blondeng lalaki siya na ang pinakamalakas. Ngunit sa kanilang lahi ay may sarili silang orden ng mga kabalyero. Ang kapitan ay lampas antas 3,000. Ang iba pang miyembro ay nasa mahigit 2,000 antas. At bawat isa ay may sandatang kasing antas ng banal na espada. Ang blondeng lalaki ay isa lamang sa mga natanggal sa grupo. Ang banal na espada ay ninakaw lamang niya ng tumakas. Ibig sabihin malamang ay sarili lang niyang titulo ang pagiging bayani. At nabanggit din na ang ginamit niya ay isang illusion grade na banal na espada. Hindi ito malinaw na ipinaliwanag sa anime. Sa katunayan may 8 antas ang mga sandata. Ang illusion grade ay nasa 2nd pwesto lamang. Kung ang antas 2,000 ay gamit ang illusion grade, siguradong may mas malalakas na nilalang na may sandatang creation grade. Sinasabi ng iba na hindi na kailangang mag-ingat ang bida dahil max level na siya. Ngunit ngayon ay malinaw na may dahilan ang kanyang pag-iingat. Kung ano ang susunod ay ating aabangan. Hindi inakala ng lalaki na matapos niyang basagin ang limitasyong 1,000 ng elf, maabot ang antas 1,500. Habang hawak ang kayamanan ng buong lahi at nangingibabaw sa beginner zone. Makakatagpo siya ng isang taong mas tuso pa sa kanya. Hindi lamang nabasag ang limitasyong antas 100 ng tao, kundi umabot pa sa hindi kapani-pani walang antas 9,999. Sa simula ay wala siyang kaalam-alam. Akala niya ay isang istorbo lamang na paikot-ikot. Hindi man lang manggahas saluhin ang kanyang atake. Gayong sapat na ang isang tama para ikamete. Ngunit nang marinig ito ng bida paanong hindi niya ito pagbibigyan. Kung ganoon subukan mo nga. Halika. Naglakas loob ka pang maliitin ako. Tumigil ka sa kayabangan. Ikaw na langaw ka. Tanga. Sabi mo basta tamaan ng isang beses tapos ano? Hindi pa rin makapaniwala ang blondeng lalaki. At hinayaan na lang siya ng bida na umatake hanggang masiyahan. Sunod-sunod ang atake ngunit hindi man lang umiwas ang bida. Todo hataw ang blondeng lalaki. Ngunit ang pinsala ay palaging 0. Sa halip bahagyang iwas-iwas lang ng bida ang kamay. At nasira ang kayamanan ng lahing elf. Sa sandaling iyon tuluyang gumuho ang kanyang paniniwala.
Dahil sa isip niya ay hindi masisira ang banal na espada. Ngunit malinaw ang katotohanan sa kanyang harapan. Sa panahong ito sa lugar na ito, hindi mabilang ang pinaslang niyang mga tao. Gustong-gusto siyang patayin agad ng bida. Ngunit kailangan pa niyang makuha ang impormasyon tungkol sa Supremo. Kaya hindi niya ito pinatay. Bagkus ay balak siyang hulihin ng buhay. Samantala ang kasama nito ay walang kamalay-malay. Patuloy pa ring lumalaban sa kabilang panig laban sa mga tauhan ng bida. Wala siyang gaanong kakayahang lumaban. Sa halip ay kinokontrol niya ang mga halimaw na kanyang nilikha. Ang mga ito ang tunay na anyo ng mga taong kanilang pinaslang. Mga eksperimento na pinagsama ang tao at halimaw. Isa sa kanila ay minsang bumati pa sa bida. Umaasang balang araw ay pangungunahan niya ang pag-angat ng lahi ng tao. Ngunit ang hinaharap na iyon ay hindi na niya makikita. Karaniwan lamang ang lakas ng mga halimaw na ito. Ngunit taglay nila ang napakalakas na kakayahang maghilom. Kahit anong gawin ay hindi sila mamatay. Para sa karaniwang tao ito ay isang malaking problema. Ngunit kahit ang mga tauhan ng bida ay may antas 5,000. Kapag naging seryoso sila ay sapat na ang 1,000 atake. Hindi bababa sa huli. Tahimik, hayaan silang mamatay bilang tao. Tahimik. Ganap na kamatayan, apoy ng paghatol. Talagang wala kayong natututunan. Ang aking mga eksperimento ay walang kapantay. Ano man ang gawin ninyo ay walang silbi. Tahimik, sa pagkakataong ito ay hindi na muling gumaling ang kanyang eksperimento. At kapag wala na ang proteksyon siya mismo ay isang walang silbi. Tungkol sa buhay at kamatayan desisyon pa rin ito ng bida. Hindi kumilos ng padalos-dalos ang dalawang tauhan. Sa huli pareho silang nabihag ng buhay. Plano ng bida na dalhin muna sila pabalik sa pugad. Pagkatapos pigain ang lahat ng impormasyon saka sila lilipulin. Sa isang iglap lamang, na-teleport sila sa pinakailalim ng labirintong libu-libong milya ang layo. Akala ng dalawa ay nananaginip lamang sila. Hindi pa man pinag-uusapan ng ganitong paraan ng teleportasyon. Nang marinig nilang ang pinakamapanganib na labirinto ay pugad ng bida. Doon pa lamang nila naunawaan kung anong uri ng kalaban ang kanilang ginulo. At ang mga tauhang nagbabantay sa lugar na ito, ay agad nalaman ang pagdating ng bida. Ang 4 na babae ang pinakamalakas sa mga tauhan ng bida. Pare-pareho silang antas 9,999. Mahigpit nilang sinunod ang utos ng bida. Pilit na kinuha na ng impormasyon tungkol sa Supremo ang dalawang bihag. Nang malaman nilang pumatay sila ng maraming tao para sa eksperimento. Alam na agad ng 4 na babae kung paano ito haharapin. Hindi na kailangang isaalang-alang ang buhay nila. Basta makuha lamang ang impormasyon tungkol sa Supremo. Kahit gumamit ng mga ipinagbabawal na paraan ay ayos lang. Ang presyon mula sa 4 na babae ay hindi pa nila naranasan kailanman. Doon nila napagtantong wala sila sa parehong antas. Ngunit huli na ang lahat para magsisi. Habang ginagamit ng mga tauhan ng pinakamabigat na parusa, bumalik naman ang bida sa samahan ng mga adventurer. Bagamat napatay na niya ang blondeng mamamatay tao ng mga adventurer, ayaw pa rin niyang masyadong maging kapansin-pansin para sa susunod na plano ng paghihiganti. Nagbigay lamang siya ng mga pahiwating tungkol sa salarin na nakita sa loob ng dungeon. Kasama pa ang kanyang kapansin-pansing mga nagawa hanggang ngayon. Kaya itinaas ang ranggo niya bilang adventurer sa Antas C. Tungkol naman sa grupong adventurer na nailigtas mula sa blondeng lalaki. Ang naging kinahinatnan nila ay napaka-realistiko. Dahil 2 lamang ang nakaligtas. Nagpa siya silang tumigil na sa pagiging adventurer. At bumalik na lamang sa kanilang bayan upang mamuhay. Para sa kanila ay hindi rin naman ito masamang bagay. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang resulta ng interogasyon sa blondeng lalaki. Gumamit sila ng mga ipinagbabawal na teknik upang halukayin ang lahat ng alaala niya. At paulit-ulit pa itong sinuri ng ilang beses. Sa huli ay nakakuha sila ng isang conclusion. Ang tinatawag na Supremo ay napaka-nakakatakot. Kayang wasakin ang mundo gamit lamang ang sariling lakas. At ang blondeng lalaki ay isa lamang sa hindi mabilang na mga inapo nito. Marami pang katulad niya. Ang samahang kabalyero na dati niyang kinabibilangan ay pawang mga tinatawag na pangalawang Supremo. Ito lamang ang lahat ng mahalagang impormasyong nakuha. Tungkol naman sa magiging kapalaran ng blondeng lalaki at ng isa pa. Iniwan nilang buhay ang dalawa. Naghihintay na lamang sa utos ng bida. Wala na silang silbi. Ipalabas ang SSR na piging ng mga patay. Tahimik. May isa pang mahalagang impormasyon. Handa na ang plano ng paghihiganti laban sa elf na si Sasha. Siya ay dating kasamahan na tumalikod sa bida. At siya rin ang orihinal na kasintahan ng bida. Ang paghihiganti sa kanya ang pinakamahalagang bahagi. Kaya malinaw na ang mga susunod na hakbang ng bida. Una ay ang pabagsakin ng samahang kabalyero. At ipagpatuloy ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa Supremo. Ikalawa ay simulan ng paghihiganti kay Sasha. Nakakatawa dahil sa 3 taong pagkakahiwalay ay nakahanap siya ng bagong kasintahan. At ang taong iyon ay ang pangalawang pinuno ng samahang kabalyero. Parang 2 ibon sa isang bato. Maswerte raw siya na hindi niya tinuloy noon ang relasyon sa bida. Kung hindi ay wala sana siyang bagong simula ngayon. Sa wakas ay makikita na rin kita.
Tuwang-tuwa ang taong lobo nang makita niya ako. At ikaw sa harap ko. Anong klaseng desperadong mukha ang ipapakita mo? Habang desperado kang humihingi ng awa. Ano sa tingin mo, Sasha? Dito nagtatapos ang Infinite CHA Episode 7. Susunod ay dagdag paliwanag at mga detalye. Noong una ay inakala na ang elf ay may level cap na 1,500 ngunit mali pala ito. Ang hindi malinaw na nabanggit sa anime ay, ang tunay na level cap ng karaniwang elf ay 1,000. Nalampasan ito ng blondeng lalaki dahil sa dugo ng Supremo. Ngunit may pagkakaiba rin ang mga tinatawag na Sub-Supremo. Ang hangganan ng blondeng lalaki ay 1,500 lamang. Ngunit sa 100 Night Order ay marami ang mas malakas sa kanya. Karaniwan ay nasa paligid ng level 2,000. Ang pagiging bayani niya ay sariling titulo lamang. Ang dahilan kung bakit muling humanap ng kasintahan si Sasha ay dahil mahilig lamang siya sa malalakas. Ito rin ang dahilan kung bakit noon ay pilit siyang nagpakasal. Nang mapagkamalang si Primo ang bida. Ang pinaka nakakatawa ay ang bagong lalaking sinandalan niya ay ang lalaking umangat dahil sa umano'y pagpatay sa bida. Ngunit ang lakas ng vice leader ay level 2,500 lamang. Kaya muli siyang naging sunod sa Niren. Kung sakaling malaman niyang buhay pa ang bida. At umabot na ito sa level 9,999. Anong magiging ekspresyon niya? At ang kasunod na mangyayari ay ating aabangan.